Salamat kapatid na Butch. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano, mas mainit ba o mas malamig yung ganong setup natin? Mas malamig, no? Dito sa akin mainit. Saka maingay. Hindi, pero okay lang. As long as komportable kayong lahat, yung pastor niyo ang magsasacrifice, di ba? Ayokong may mahuling matutulog ngayon, ha? Kasi kung may makita akong nakapikit, ako yung taga bukas patay ngayon ng ilaw dito, eh. Ay, dito ba yun? Dito na. Anyway, isang ang pagpapala ang makasama ang mga kapatiran, mga alagad ng Diyos. At lalo na sa panahon natin ngayon, alam natin na napakaraming mga, yung tinatawag nating tumalikod sa pananampalataya, na nagtuturo ng ibang klaseng katuruan na masasabi natin na hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kaaway. Kaya tayo ngayon ay nasa aklat ng Jude pa rin. No, sa mga nakaraang linggo na ating pinag-aralan ang sulat ni Jude sa iglesia, nakita natin na itong kaaway ng pananampalataya, yung kaaway natin, ay nakapasok ng palihim sa ating iglesia. Sila ay nagkukunwaring mga tagapagtaguyod ng katotohanan. Pero sa realidad, sila ay mga kaaway. Kaaway ng pananampalataya. Bakit? Dahil ginawa nilang kahalayan ang grasya ng Diyos. At ang resulta nito ay kanilang itinatanggi ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Pinaalala din ni Jude sa kanyang mga kapatiran yung naging kaparusahan o yung kaparusahan na nakaabang dito sa mga taong nagtuturo ng maling doktrina o itong mga taong tinalikuran ang pananampalataya. Nabanggit nga ni Jude na simula pa nung panahon ng mga anghel na nahulog, yung mga fallen angels, na kung saan ay kanilang inabandona yung itinalagang tahanan para sa kanila. At ano ang ginawa nila? Sila ay pumunta sa lupa at nakiniig sa anak na dalaga ng tao. No, nabanggit ko na yun sa inyo, ilang linggo na ang nakakaraan. Hindi lang yun. Yung mga Hudyong pinalaya ng Diyos mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto, na imbis na sila ay magpasalamat, anong ginawa nila? Nagreklamo pa sila at tinalikuran ang Diyos. At itong mga lalaking nalulung sa masamang pita dito sa Sodom at Gomorrah, na kung saan ang kanilang masidhing pagnanasa sa lalaki ay naipakita nila nung kanilang sinubukang habulin at makipagniig o makipagtalik dito sa mga anghel ng Diyos doon sa Sodom at Gomorrah. Ayon kay Jude, ang lahat ng mga ito ay isinantabi na para sa takdang araw ng kanilang paghatol. Itong mga taong ito, itong mga anghel na to, ay sinantabi ng Diyos doon sa tinatawag nating Judgment Day. At alam natin kung saan sila itatapon. Ngayon, nagbigay rin ng mga pagkakahalintulad itong si Jude dito sa kanyang sulat. No, inihalintulad niya itong mga taong ito, itong mga masasamang tao na kung saan ay nagtuturo ng mga maling katuruan, inihalintulad niya ito sa mga lubog na bato o yung hidden reefs in their love feast sa wikang Ingles. Sila rin daw ay parang ulap na walang tubig or clouds without water. Sila rin daw ay parang punong kahoy na hindi namumunga, autumn trees without fruit. At sila ay malalaking alon din sa dagat at mga bituing naliligaw. Yun ang mga analogies o yung paghahalintulad na binigay ni Jude tungkol sa mga taong ito. Itong mga taong ito ay may kaanyuan na pagiging makadiyos. Pero kung titingnan ninyo ang panloob nila, ay pawang kasalanan. Sila ay parang mga pininturahang puntod na napakaganda sa panlabas, pero sa kalooban nila ay
punong-puno ng karumihan. Punong-puno ng buto ng tao. Di ba? Pag pumunta ka sa puntod, anong makikita mo? Sa loob ng puntod. Di ba? Puro buto na lang ng tao. Alam niyo anong pinapangaral nila? Pinapangaral nila ang pag-ibig, ang klase ng pag-ibig na kung saan ay kinukonsinti ang kasalanan. At hindi yung klase ng pag-ibig ng Diyos na kung saan ay kinukondena ang kasalanan, pero hindi yung makasalanan. Yung kasalanan ang kinukondena. Alam niyo, simula nung nagkaroon nung pinayagan, nung kataas-taasang hukuman ng Amerika, itong pag-aasawa ng dalawang lalaki o dalawang babae, napakaraming comment ang nakita ko sa internet. No, yung iba sinasabi nila, this is a call for celebration. No, sila ay nagtagumpay daw. Meron namang iba na nagpakita ng pangamba para sa Amerika dahil doon sa nakikita nga nilang nakaambang parusa. Bakit? Anong ginawa ng mga Amerikano? Ang ginawa nila ay sinuway nila at binaluktot ang disenyo ng Diyos pagdating sa pag-aasawa. Sabi nga nung iba, kung pwede na raw yung lalaki at lalaki na ikasal, babae at babae ikasal, pati na raw tao at hayop pwede na ring ikasal. Which is true. Hindi ko lang alam kung saang state na may sinabi raw ganyan during, I think, the 17th or 18th century, pag nangyari daw na pwede nang ikasal yung lalaki sa lalaki at babae sa babae, pwede na rin daw ikasal ang tao sa hayop. Nakita ninyo ang kabaluktutan ng tao sa ngayon. Pero alam nyo saan ako nalungkot nung nakita ko yung mga comment sa Facebook? Nalungkot ako dun sa mga taong nagdedeklara na sila ay Kristiyano, na sila ay tagapagtaguyod ng katotohanan, pero ayaw nilang magbigay ng posisyon kung sila ay para sa gay marriage o hindi. Ang sinasabi lang nila parate, huwag nating kondenahin, mahalin. At alam ninyo, itong mga quote-unquote na Kristiyano daw, hindi ako masusurpresa pag dumating ang panahon na talagang yayakapin nila, i-embrace na nila itong tinatawag nating bagong kultura, na kung saan pwede na maging pamilya ang dalawang lalaki at dalawang babae sa isang tahanan. Yung salitang, narinig nyo na ba yung love wins? Don't judge, just love. Ito yung mga karaniwang kasabihan sa panahon ngayon. Usong-uso yan. Mukhang makadiyos na kasabihan, di ba? Pero alam nyo, ito ay nanggagaling sa baluktot na pagkakaintindi sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, totoo nga, ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpatawad. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukonsinti, lalo na ng kasalanan. Hindi kukonsintihin ng pag-ibig ng Diyos ang kasalanan. Alam nyo, si Jesus, pinadala ng kanyang Ama dito sa mundo para ano? Para tanggapin yung paghatol at yung galit ng Diyos na dapat ay sa atin. Bakit? Dahil si Jesus ay naging kasalanan para sa atin. Kaya siya ang tumanggap nung parusang yun. Isang napakasakit at napakahirap na kaparusahan na kung saan siya ay ipinako sa krus at namatay. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya pag itinanggi natin ang kanyang kapangyarihan, kapag binaluktot natin ang kanyang kautusan, alam niyo anong ginagawa natin? Ang ginagawa natin ay kinukutya natin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Alam niyo kung titignan ninyo ang kasaysayan ng Amerika, ang Amerika ay, ang pundasyon nila ay mula sa salita ng Diyos. Ito ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Yung tinatawag na Puritans,
Sila yung mga unang dumayo sa bansang ito na ngayon ay tinatawag nating Amerika. Kaya yung Amerika, literally, sila ay itinatag sa salita ng Diyos. Pero nasa na sila ngayon? Nasa na sila? Alam nyo, yung kasaysayan, paulit-ulit lang yan eh. Nabasa nyo na ba o narinig nyo na ba yung mensahe ni Jesus doon sa 7 iglesia sa Revelations? Alam nyo ba yon? Yung kanyang mensahe dito sa 7 iglesia sa Revelations. Alam nyo, nung sinulat itong sulat na ito ni Juan, no, yung Revelations, 5 na doon sa 7 iglesia ang nahulog sa korupsyon, sa kabuktutan, at sa tinatawag nating apostasy o yung pagtalikod sa pananampalataya. Unang-una na dyan yung iglesia sa Epeso, na kung saan ang sinasabi roon ay iniwan daw nila ang kanilang unang pag-ibig, yung pag-ibig nila sa Diyos. Pangalawang iglesia, yung iglesia sa Pergamo, na kung saan sila ay nalulung na sa korupsyon, imoralidad at sa maling pananampalataya. Pangatlo, itong iglesia sa Thyatira, na kung saan sila, itong iglesia na to ay sobrang sama na ang sabi ng Diyos sa kanila ay gusto niyang patayin yung mga taong nandun. Pang-apat, itong iglesia sa Sardis, na ang sinasabi ron ni Jesus, ito ay patay na raw. Pinatay nitong mga tinatawag nating apostates, itong mga tumalikod sa pananampalataya at tumalikod sa katotohanan. At yung isa pa, panlima, itong sinasabing maligamgam na iglesia sa Laodicea. Anong sabi ni Jesus sa iglesyang ito? Gusto raw niya itong isuka, no, or i-spit out of his mouth. Alam nyo, nung ginawa itong sulat na ito, nasa unang siglo pa lang tayo. Nasa 1st century pa lang. Pero nakita na natin kung ano ang ginagawa nitong mga taong tumalikod sa pananampalataya at ano ang nagiging epekto nila sa iglesia. Nasaan na itong 7 iglesia na ito? Kung titingnan ninyo sa mapa natin ngayon, sila ay parte ng tinatawag natin ng Western Turkey. At alam niyo itong bansa ng Turkey, sa latest survey nila, halos 77% ay mga Muslim. Nasaan na yung mga Kristiyano? Nasaan na itong 7 iglesia na itinatag nung unang siglo? Bakit nawala? Alam nyo, katulad ng sinabi ko, ang kasaysayan ay paulit-ulit lang. Kaya kung titignan ninyo ang banal na kasulatan, itong pagtalikod sa Diyos, nag-umpisa pa ito sa panahon ni Adan at ni Eva, na kung saan itong pinakaunang tinatawag nating apostate, si Satanas, na nag-anyong ulupong. Alam niyo anong ginawa niya? Pinagdudahan niya at sa bandang huli ay kanyang itinanggi, no, itong utos ng Diyos na kung saan ay sinasabi ng Diyos, huwag nilang kainin yang ipinagbabawal na prutas. Pero anong sabi ng demonyo? Hindi totoo yan. Doon pa lang, panahon pa ni Adan at ni Eva, nakita na natin yan. At alam nyo, sa bawat henerasyon ay nangyayari ito. Katulad na lang ng sinabi ni Jude dito sa daan ni Cain, sa kalikuan ni Balaam, at sa paghihimagsik ni Korah. At hanggang sa panahon, nung sinulat ni Jude itong sulat na ito, at hanggang sa panahon natin ngayon, paulit-ulit lang itong kabuktutan, itong kamalian na nangyayari. Paulit-ulit lang. At ang sabi ng Biblia, ang kabuuan nito ay mangyayari kapag dating sa mga huling araw na kung saan ay inihayag na itong Antikristo. Yan daw ang magiging culmination pag nandyan na ang Antikristo. Pero para kay Jude, nakita niya ang lahat ng pangyayari ito. Siya ay naging testigo nitong gawain ng mga apostate na ito, itong mga tumalikod sa pananampalataya.
At nakita niya rin kung ano ang kinahantungan ng mga tao o ng mga quote-unquote iglesia na nakinig sa mga katuruan nitong mga apostate na ito. Nakita lahat yan ni Jude. Kaya dito sa ating pangunahing talata sa hapong ito, makikita natin na pagkatapos binanggit ni Jude yung lahat ng katangian ng isang apostate o ng isang taong tumalikod sa pananampalataya, ay ngayon ang ginawa niya, itinuon na niya ang kanyang pansin doon sa mga kapatiran. At nagbigay siya ng mga utos na kung saan ay ating paninindigan o mapagtatagumpayan itong panahon ng mga tumalikod sa pananampalataya. Sa wikang Ingles, withstanding apostate times. So with that, pwede sana ay magsitayo tayong lahat at ating basahin ang ating pangunahing talata sa hapong ito, dito sa Jude, verse 17 hanggang verse 19. At ito ang sinasabi. Ngunit kayo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salita na ipinaliwanag na sa inyo noon pang una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi nila sa inyo na sa huling araw ay lilitaw ang mga manlilibak. Sila ay lalakad ayon sa sarili nilang masamang hangarin at ng hindi pagkilala sa Diyos. Ang mga ito ang lumikha ng pagkakabaha-bahagi. Sila ay lumalakad ayon sa kanilang likas na pagkatao at wala sa kanila ang Espiritu. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagtipon at makapag-aral ng inyong salita. Naway gamitin niyo, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu upang aming maintindihan at maisabuhay ang bawat katotohanan na aming maririnig sa hapong ito. Tinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, ang aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang manguna. At pagpalain niyo sana kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo ho tayo. 3 punto lamang po ang ating tatalakayin sa hapong ito. Alalahanin ang mga salita ng mga apostol, kilalanin ang mga tumalikod sa pananampalataya, at alamin ang kanilang mga gawain. Puntahan na natin ang ating pinakaunang punto. Ang sabi diyan sa verse 17, ngunit kayo, sabi ni Jude, ngunit kayo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salita na ipinaliwanag na sa inyo noon pang una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, pagkatapos ipakita sa atin ni Jude itong katangian o masasamang katangian nitong mga tumalikod sa pananampalataya, yung kanilang mga gawain at yung kanilang hahantungan, ibinaling ngayon ni Jude ang kanyang atensyon sa kanyang mga minamahal, yung kanyang mga kapatiran. Kaya ang sabi niya sa wikang Ingles, but you, ngunit kayo, alalahanin ninyo ang mga salita na ipinaliwanag na sa inyo noon pang una ng mga apostol. Yan ang utos upang ating mapanindigan itong panahon ng mga tumalikod sa pananampalataya. Kailangan nating tandaan ang mga sinabi o yung mga katuruan nitong mga apostol. Alam nyo, umpisa pa lamang ng ministeryo nitong mga apostol na ito, ay nakita na nila itong panganib na darating sa iglesia. Nakita na nila ang paglabas nitong mga tinatawag nating bulaang mangangaral, na kung saan kahit na sila ay na-expose na sa katotohanan, narinig na nila ang salita ng Diyos. Si Jesus pa mismo ang nangaral sa kanila. Imbis na ito ay sinunod, kanilang tinalikuran ito at nagturo ng ibang klaseng katuruan. At kung titignan ninyo ulit ang kasaysayan, paulit-ulit na lang na nangyayari ito. Makikita nyo na ang kaaway, gusto niya talagang wasakin ng iglesia. Ngunit ito ay hindi pinapayagan ng ating
Panginoong Diyos. Parati yan, may nakikita kang mga natitirang tunay na mananampalataya. Ang tawag natin dyan, remnant. No, may nakikita tayong mga remnant. Remnant of true believers. Katulad ng panahon ni Jude, na kung saan itong mga remnant o itong mga natitirang tunay na mananampalataya ay binigyan niya ngayon ng tamang utos kung saan ay mapagtatagumpayan nila itong apostasy o itong mga panahon ng pagtalikod sa pananampalataya. Tingnan natin ang Gawa, chapter 20, verse 28 to 30. Ang sabi rito, kaya nga, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila ay itinalaga kayong mga tagapangasiwa ng banal na espiritu upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya sa sarili niyang dugo. Ito ay sapagkat nalalaman ko ito, na sa pag-alis ko ay papasukin kayo ng mga mabagsik na lobo na walang patawad na sisila sa kawan. Titindig mula sa mga kasamahan ninyo ang mga lalaking magsasalita ng mga bagay na lihis. Ang layunin nila ay upang ilayo ang mga alagad para sumunod sa kanila. Nakita na ng mga apostol ang pwedeng mangyari. Nakita nilang dumarating, kaya ang utos ni Pablo sa iglesia, sa Epeso, ito ay yung panahon na hindi pa nila iniiwan yung kanilang unang pag-ibig. Ang sabi ni Pablo doon sa mga pastol ng iglesyang ito, sabi niya ay pangalagaan at protektahan ang kawan. No, kanino nila ito ipagtatanggol? Kanino nila ito proprotektahan? Mula sa mababangis o mababagsik na lobo. At saan daw manggagaling itong mga mabagsik na lobo? Mula sa kanila mismo. In their midst. Lilitaw itong mga mababangis na lobo na kung saan ang itinuturo nila ay pawang doktrina ng demonyo. At ang layunin nila ay upang ilayo ang mga alagad ng Diyos mula sa katotohanan. Pangalawang Timoteo, chapter 2, verse 16 up to 18. Ang sabi rito, ngunit layuan mo ang usapang walang kabuluhan at mapaglapastangan sa Diyos, sapagkat ang ganitong usapan ay nagbubunsod sa hindi pagkakilala sa Diyos. Ang katuruan ng mga gumagawa nito ay kumakalat na parang kangrena. Sina Himeneo at Fileto ay kabilang dito. Sila ay sumala sa katotohanan. Sinasabi nila, naganap na ang muling pagkabuhay. Sa ganyang paraan ay itinataob nila ang pananampalataya ng ilan. Dito binanggit ni Pablo ang pangalang Himenea at Fileto. Ito yung mga halimbawa ng tao na kung saan sila ay nakarinig ng katotohanan, pero sa bandang huli ay tumalikod sa katotohanan. At sila ay nagturo ng mga maling katuruan. At ang isa sa mga katuruan nila, sinasabi nila, ang muling pagkabuhay daw ay nangyari na. Kaya kinailangan ni Apostol Pablo na banggitin ang kanilang pangalan. Meron ba kayong anak na pangalan na Himenea at Fileto? Wala naman siguro, no? Pero alam nyo, kung kinakailangan sa sarili kong paniniwala, kung meron akong nakitang mabagsik na lobo na lumalabas dito sa ating kalagitnaan, kinakailangan banggitin ang kanilang pangalan. Ito ay sa konteksto na dapat maprotektahan ang kawan o ang ating kongregasyon. At alam ninyo, ito ay nasilayan ng mga unang Kristiyano, nung sinaunang iglesia. Pero alam nyo, tayo rin mismo ay naging mga testigo ng ganong klaseng mga maling katuruan. Nakita natin na kung saan ang mga maling katuruan ay itinuturo sa loob mismo ng iglesia. May mga nakita akong mga iglesia na sa simula makikita mo sila ay tapat at tama ang pagtuturo, pero sa bandang huli, ang nakakalungkot ay pawang
katuruan ng tao na ang kanilang itinuturo. Bakit? Bakit nangyari yon? Dahil hinayaan nilang makapasok itong mga mababagsik na lobo sa kanilang iglesia. Hindi na nga kailangan na pumasok ng palihim eh. Basta na lang nilang pinapasok. Yun ang nakakalungkot. At hinayaan nilang lapain ng mga mababagsik na lobong ito ang kanilang kawan. Sila ba ay tunay na pastol? Ano sa tingin nyo? Tingnan natin ang Juan 10 verse 12 to 15. Ang sabi rito, kapag nakikita ng upahang lingkod na dumarating ang lobo, iniiwan niya ang mga tupa at tumatakbong palayo. Ginagawa niya ito sapagkat hindi siya ang pastol at sila ay hindi sa kanya. Pagkatapos, ang mga tupa ay sinisila ng lobo at kinakalat. Ang upahang lingkod ay tumatakbong palayo sapagkat siya ay upahang lingkod at wala siyang pagmamalasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala ako ng aking mga tupa. Kung papaanong nakikilala ako ng Ama ay ganoon din naman. Nakikilala ko ang Ama. Iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Alam ninyo, yung mga upahang lingkod lang o yung mga upahang pastol, ang tatakbong palayo at hahayaan na lang yung mabagsik na lobo na pumasok doon sa kanilang sheep pen at lapain yung mga tupa. Mga upahang pastol lamang yun. Pero ang isang tunay na pastol, hindi lang niya aalagaan itong mga tupa niya, kundi ipagtatanggol niya ito kapag merong mabagsik na lobo ang papasok doon sa kanilang kawan. At katulad ng sinabi ni Pastor EJ nung isang linggo, dapat hindi tayo masurpresa dito. Bakit hindi? Dahil itong lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon ay nakasaad sa Biblia. Nakasulat yan lahat sa Biblia. Kaya mga kapatid ko, ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Jude, alalahanin natin ang mga katuruan nitong mga apostol na ito. Tandaan natin ang kanilang mga babala. At ito lamang ang paraan kung saan ay mananatili tayo o magiging matatag. Paninindigan natin ang ating paniniwala sa panahon ng pagtalikod sa pananampalataya. Kung hindi natin ibababad ang sarili natin sa salita ng Diyos, madali tayong linlangin nitong mga katuruang ito at nitong mga huwad na mga ngaral. Alam niyo yung isang paborito kong talata sa Biblia na kung saan ay nakakatulong sa akin para hindi ako maliko sa kaliwa o sa kanan ay itong sa Awit chapter 119 verse 9 to 11. Ang tawag ko nga rito ay ang aking 911 passage. Ang sabi rito, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sa wikang Ingles, how can a young man keep his way pure? By keeping it according to thy word. With all my heart I have sought thee, do not let me wander from thy commandments. I have treasured thy word in my heart, that I may not sin against thee. Yun lamang ang tanging paraan para hindi tayo malinlang. Kung wala ang salita ng Diyos, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, paano mo masusunod ang kalooban ng Diyos? Paano mo mapagtatagumpayan itong panahon ng pagtalikod sa pananampalataya kung hindi mo alam ang kanyang katotohanan? At sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, ay makikilala natin itong mga kaaway ng pananampalataya. At yun ay pupuntahan natin ang ating pangalawang punto. Dito sa Jude 1:18.
Ang sabi rito, sinabi nila sa inyo na sa huling araw ay lilitaw ang mga manlilibak. Sila ay lalakad ayon sa sarili nilang masamang hangarin at ng hindi pagkilala sa Diyos. Dito sa verse 18, pinakita sa atin ni Jude ang pwedeng mangyari sa mga huling araw. Ang sabi niya, sa mga huling araw ay lilitaw daw itong mga manlilibak. Alam niyo ba itong manlilibak? Ito yung mga nangungutya. Sa wikang Ingles ay ano? Mockers. Mockers. Alam niyo ba ang Chinese translation ng mockers? Si Pastor EJ ang tanongin niyo niyan. Siya ang magaling dyan. Narinig ko nga last week nag-translate daw siya ng isang English word to Chinese. Yung salitang grace. Ano nga ba yung translation niya doon, Brother Boots? Grace. Patay kang bata ka. No? Maling translation yon, no? Pero sabi niya, magaling siya sa Chinese translation daw. Anyway, yung salitang mocking, no? Hindi yung mockers, but yung mocking, sa salitang Chinese ay swansya. So tandaan nyo yan, ha? Swansya. No? Or another term is siya lang. Pwede rin ganon. Pero usually it's swansya. In the last days, sa mga huling araw, itong mga taong mahilig magswansya o mahilig mangutya o manlibak, ito yung mga klase ng tao ang siyang magdadala sa mga sumusunod sana kay Kristo, pero sa bandang huli ay tatalikod din sa Kanya. Bakit? Dahil itong mga taong ito ay naniwala dito sa mga manlilibak na ito, dun sa kanilang maling katuruan. Kaya dito sa unang Timoteo, chapter 4, verse 1, ang sabi riyan, ngunit maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon ay iiwan ng ilang tao ang pananampalataya. Bibigyan pansin nila ang mga espiritong mapanlinlang at mga katuruan ng mga demonyo. Iiwan ng mga tao ang pananampalataya. Bakit? Dahil sila ay nakinig dito sa mga mapanlinlang na mga espiritu. Doon sa mga katuruan nitong mga huwad na mga ngaral na ang katuruan nila ay galing sa demonyo. At bakit sila madaling maniwala? Alam niyo kung bakit? Dahil wala silang alam pagdating sa salita ng Diyos. Kaya sila madaling nalinlang. Paniniwalaan nila kaagad pag sinabi ng isang tao, nakilala ko si Jesus mula doon sa pader namin, doon sa kubeta namin, biglang lumitaw si Jesus Kaya naniwala ako sa Kanya. Ang linaw-linaw na sinasabi ng Biblia sa Roma 10:17. Faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pandinig, at ang pandinig ay galing sa salita ng Diyos. Kaya kung wala yung salita ng Diyos, huwag niyong paniwalaan. Kung wala ang salita ng Diyos, kung hindi ninyo alam ang salita ng Diyos, madali kayong maging biktima nitong mga mapaglinlang na taong ito. At kung babalikan natin ang ating pangunahing talata, maraming actually na binanggit si Jude tungkol sa katangian at sa mga gawain nitong mga manlilibak na ito. Pero dito sa verse 18, ang sabi niya nga, sila ay manlilibak. Sa wikang Ingles, mockers or scoffers. Kaya nga dito sa Awit, chapter 1, verse 1, ang sabi riyan, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Malinaw sa Biblia kung ano ang dapat nating gawin pag nakakita tayo ng mga taong nanlilibak o yung mga taong nagtuturo ng mga maling katuruan. Ano raw ang gagawin natin? Huwag daw tayo makinig sa kanilang mga payo. Huwag daw tayong makisama sa kanila. Itong mga taong manlilibak. Sila
ay mga taong tumalikod sa pananampalataya. At ayon kay Jude, ito raw mga taong ito ay dinadala ng kanilang mga makamundong pagnanasa. Kaya sa Jude verse 16, ang sabi riyan, ang mga taong ito ay laging dumadaing at laging umaangal. Lumalakad sila ayon sa kanilang masamang layunin. Sila ay nagsasalita ng mga salitang mapagmalaki at nagsasalita ng pakunwaring papuri sa mga tao upang sila ay makinabang. Itong mga taong ito, itong mga taong nadadala ng kanilang makapundong pagnanasa, no, pag sila ay iyong kinontra o kinontra mo ang kanilang katuruan, makakarinig ka ng mga salitang hindi maganda. No? They will speak at you arrogantly sa wikang Ingles. Pero kapag meron silang mahihita mula sa inyo, bobolahin nila kayo. Dahil meron silang makukuha sa inyo. Tingnan natin ang pangalawang Pedro, chapter 3, verse 3 to 7. Dapat ninyong malaman muna na sa mga huling araw ay darating ang mga manunuya na lumalakad ayon sa sarili nilang masamang pagnanasa. Kanilang sasabihin, nasaan ang katuparan ng pangako ng kanyang pagpaparito? Ito ay sapagkat natulog na ang ating mga ninuno, ngunit ang lahat ay nanatili pa rin gayon simula pa ng paglalang. Ito ay sapagkat sadya nilang nilimot na sa pamamagitan ng Diyos ay nagkaroon ng kalangitan, noon pang una at ang lupa ay lumitaw mula sa tubig at sa ilalim ng tubig. Sa pamamagitan din nito ang sanlibutan ay nagunaw ng tubig, ng panahong iyon ay nalipol. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang kalangitan ngayon at ang lupa ay iniingatang nakatalaga para sa apoy at para sa araw ng paghuhukom at pagkalipol ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Mangutya na sila ng mangutya. Manlibak na sila ng manlibak. Tanggihan na nila si Kristo. Baluktutin na nila ang salita ng Diyos. Pero mag-ingat sila. Meron silang nakakalimutan. At ang sabi dito sa pangalawang Pedro, nakalimutan daw nila ito. Na nalikha itong langit at lupa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At nalipol din ito ng tubig ayon sa salita ng Diyos. Nalipol ng baha. At ayon din ulit sa salita ng Diyos, itong langit at lupa natin ngayon, kasama itong mga taong hindi kumikilala sa Diyos, sila ay isinantabi para sa araw ng paghuhukom. Akala nila kasi nakakalusot sila. Akala nila kasi pinagpapala sila ng Diyos sa kanilang mga maling katuruan. Sila mismo, nalinlang na sila ng kanilang panlilinlang, ng kanilang kasinungalingan. Pero ito ay mangyayari dahil yan ay nakasulat sa banal na kasulatan. At matatapos lang ito, ang culmination nito sa wikang Ingles, ang kabuuan nito ay mangyayari kapag ipinahayag na ang Antikristo. Sa pangalawang Thessalonica chapter 2 verse 3 to 4. Huwag ninyong hayaan na kayo ay madaya ng sinuman sa anumang paraan, sapagkat ang araw na iyon ay hindi darating malibang mangyari muna sa pagtalikod sa pananampalataya at mahayag ang tao ng kasalanan, ang anak ng paglipol. Siya ay sasalungat sa Diyos at itinataas ang kanyang sarili ng higit sa kanilang lahat na tinatawag na Diyos o sa anumang sinasamba. Sa gayon, siya ay papasok sa banal na dako ng Diyos at uupo bilang Diyos. Pinahahayag niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, dapat hindi na tayo nabibigla o nasusurpresa dito dahil ang lahat ng ito ay nakasaad sa banal na kasulatan. Kung pinag-aaralan nyo ang salita ng Diyos, dapat alam nyo yan. At ang sabi ng Biblia, ang babala ng salita ng Diyos sa atin, ang panahon ng pagtalikod sa Diyos ay mananatili dito sa mundo hanggang sa paghayag ng Antikristo. Hanggang sa dumating yung panahon na kung saan ay pupunta siya sa templo ng Diyos at uupo siya
doon sa tinatawag natin seat, no? No, not judgment seat, but the seat inside the temple. At doon sasabihin niya, siya ang Diyos. Doon mangyayari itong culmination nung tinatawag nating apostasy. Kaya ang sabi ni Jude sa ating lahat, alalahanin natin ang mga katuruan ng apostol nung sinauna pa. Pasalamat na lang tayo at mayroon, nasa kamay natin ngayon ang salita ng Diyos. Dahil kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin makikilala itong mga apostates na ito o itong mga tumalikod mula sa katotohanan o sa pananampalataya. Kaya nga ang sabi dito sa sulat ni Jude, meron daw pagtawag ng pakikibaka or a call to battle. There is a call to battle. At itong tawag ng pakikibaka ay ipinapaalam sa mga tunay na alagad ni Hesukristo. Sino yun? Tayo yun. Tayo yun. At alam nyo anong ginagawa nitong mga manlilibak? Alam nyo anong kanilang ginagawa? Sinasabi nila sa mga tao, hindi totoo yan. Walang pakikibaka sa panahon natin ngayon. Puro pagpapala, puro kapayapaan, puro grasya at pag-ibig. Love wins. Don't judge. Just love. Kaya sinasabi nila, hindi nyo kailangan ipagtanggol ang katotohanan. Kasi wala namang giyera wala namang pakikibaka. Kaya hindi nyo kailangan hindi nyo kailangan manindigan sa panahon ng pagtalikod sa pananampalataya dahil wala namang apostate times. Yun ang yun ang ginagamit na panlinlang ng kaaway nitong mga manlilibak. Katulad ng sinabi ko kanina, sila ay nalinlang na ng sarili nilang kasinungalingan. Pero sa totoo lang, hindi ko na iniisip itong mga taong ito na kung saan ay nagtuturo ng mga maling katuruan. Ang inaalala ko lang parati ay alam nyo kung sino? Itong mga taong sumusunod sa kanila. Itong mga taong dahil siguro sa kakulangan sa pagkaalam sa salita ng Diyos, ay madali silang nalinlang ng mga taong ito. Alam nyo anong sabi ni Jude? Ang maging pagtrato natin sa mga taong ito, dapat daw ay bigyan natin ng kaawaan. Dapat ay maawa tayo sa kanila. Lalo na dito sa mga taong nag-aalinlangan. At sa pamamagitan sana ng salita ng Diyos, sila ay maligtas at maagaw mula sa apoy. Yun ang sinasabi ni Jude. Kaya dapat ay maawa tayo sa kanila. At dito na tayo sa ating huling punto, sa Jude verse 19. Ang sabi rito, ang mga ito ang lumikha ng pagkakabaha-bahagi, sila ay lumalakad ayon sa kanilang likas na pagkatao at wala sa kanila ang espiritu. Alam ninyo, kung alam natin ang katotohanan, maiintindihan natin kung ano ang sinasabi ng verse 19. Maiintindihan ninyo na hindi tayo ang siyang naging dahilan o ang nagdudulot ng pagkabahabahagi sa iglesia o sa katawan ni Kristo. Kundi itong mga taong likas sa kanilang pagkatao at wala ang espiritu sa kanila. Ito ang mga tumalikod sa pananampalataya. Sila ang dahilan ng pagkakabahabahagi ng iglesia ni Jesus. Kung titingnan ninyo sa King James, ang tawag dito ay, sa wikang Ingles, ang binanggit dito ay, they separate themselves. Kaya ang tawag ko sa kanila ay separatista or separatists. No, sila ang
nangunguna sa pagkakabahabahagi or paghihiwalay. At kanino sila humihiwalay? Sa Diyos, kay Kristo, at sa kanyang mga alagad, yung mga tunay na alagad. Tignan natin kung paano hikayatin ni Pablo yung mga mananampalataya sa Roma pagdating dito sa mga tinatawag nating separatista. Romans 16 verse 17 to 18. Ang sabi rito, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na mag-ingat kayo sa kanila na nagiging sanhi ng pagkakabahabahagi at ng katitisuran na taliwas sa turo ng inyong natututunan. Layuan ninyo sila. Ito ay sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, kundi sa mga sariling nilang tiyan. Sa pamamagitan ng mabuting salita at papuri ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang kapintasan. Anong sinasabi riyan? Sino daw ang nagdudulot ng pagkakabahabahagi at paglilinlang? Itong mga manlilibak, itong mga tumalikod sa pananampalataya. At ano ang ginagamit nila sa pagkakabahabahagi? Yung kanilang mga maling katuruan at yung kanilang pambobola. Ang nakakalungkot lang, dahil sa kakulangan sa kaalaman sa salita ng Diyos, marami ang nalilinlang ng mga taong ito, nitong mga huwad na mga ngaral. Itong mga masasamang tao. Bakit? Dahil karamihan sa kanila ay mga taong magagaling magsalita. Sa wikang Ingles, they are good speakers, eloquent speakers. Kaya madali nilang maloko yung mga tao. Pero kung papakinggan mong maigi ang kanilang mga ipinapangaral, puro walang kabuluhan. Bakit? Ang itinuturo nila ay mga ideya ng mga tao at kanilang mga karanasan at hindi ang katuruan na nanggagaling sa salita ng Diyos. At ayon kay Pablo, ano raw ang gagawin natin kapag nakasalubong natin yung mga ganong klaseng tao? Talikuran daw natin sila. Talikuran natin sila. Yan din ang paalala ni Pablo kay Timoteo sa pangalawang Timoteo chapter 3 verse 1 to 5. Ang sabi riyan, ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal, sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan, sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. No, binuhos na ni Pablo yung lahat ng masamang katangian nitong mga apostate na ito o itong mga tumalikod sa pananampalataya. Pero ang gusto kong tignan ninyo ng maigi ay itong sa verse 5, na kung saan ay sinabi ni ni Pablo na sila ay may anyo na pagkamakadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Pinapakita nila na sila ay makadiyos, pero sa tunay na buhay, tinatanggi nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tinatanggi nila ang kapangyarihan ni Hesukristo. At ano ang utos ulit ni Pablo sa atin? Iwasan daw natin ang mga ganong klaseng tao. Talikuran natin sila. Naniniwala ba kayo na tayo ngayon ay nasa mga huling araw na? Naniniwala ba tayo na sa panahong ito ay tinatawag natin na panahon ng mga tumalikod sa pananampalataya?
Kung tayo ay naniniwala na ito na nga yung panahon na iyon, anong dapat natin gawin? Iwasan natin yung mga ganong klaseng katuruan. Iwasan natin yung mga ganong klaseng tao. Iwasan natin yung kanilang maling katuruan. Huwag nyo nang pagsayangan ng oras na pakinggan pa ang kanilang mga false preaching. Nagsasayang lang tayo ng oras. Bagkus ang dapat nyong gawin ay ano? Tayo mismo. Pag-aralan natin ang salita. Makinig kayo sa sermon na kung saan ay ang ipinapahayag ay hindi yung kanilang ideya o karanasan, kundi ang salita ng Diyos. Dahil ang tanging paraan para mapagtagumpayan natin ang panahon ng pagtalikod sa pananampalataya ay kung alam mo ang kalooban ng Diyos. Pero paano mo malalaman ang kanyang kalooban kung hindi ka naman nagbibigay ng oras na pag-aralan ng kanyang salita? Puro na lang tayo telenovela at teleserye at PBA at boxing. O, ako yun. No? Kailangan hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos pag hindi mo pinag-aaralan ang Biblia. Parati nating tinatanong sa mga pastor natin, Pastor, paano ko ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Pag tinanong nyo ako niyan, simple lang, basahin mo ang Biblia. Malalaman mo ang kalooban ng Diyos. Makikilala mo kung sino si Jesus kapag alam mo ang kanyang salita. Ang sabi sa atin ni Jude, iwasan natin, talikuran natin ang mga ganong klaseng tao. Kaya kung babalikan natin ang verse 19, pwede natin sabihin ngayon na hindi naman talaga tayo ang siyang nagdulot ng pagkabahabahagi sa iglesia ng Diyos. Dahil kung titingnan natin ang Efeso chapter 4 verse 46, sabi rito, mayroong isang katawan at isang espiritu, kung papaanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. Mayroon isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat. Siya ay nasa lahat at nasa inyong lahat. Ang sabi rito sa wikang Ingles, we are one body and one spirit. Jesus Christ being the head of the body or yung head of the church. Siya ang ulo ng iglesia. Ang ating pakikiisa o ang ating katapatan ay hindi kung sa sinong tao o personalidad o kung anong organisasyon. Ang ating pakikiisa at ang ating katapatan dapat ay kanino? Sa Diyos, kay Kristo at sa kanyang salita. Filipos chapter 2 verse 2. Ang sabi riyan, lubusin nga ninyo ang aking kagalakan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iisang kaisipan, ng iisang pag-ibig, ng iisang kalooban, at ng iisang pag-iisip. Paano tayo magkakaroon ng isang pag-iisip kay Kristo kung hindi natin kilala si Kristo? Kaya't napaka-importante na alamin natin ang Biblia, ang banal na kasulatan. Yan lamang ang tanging paraan para makilala mo ang iyong Diyos, ang iyong tagapagligtas. Yan din ang tanging paraan para mapagtagumpayan mo itong panahon ng pagtalikod sa pananampalataya. Alam nyo, ako ay naniniwala at nakakasiguro ako kung bakit tayo nandito lahat sa hapong ito. Sigurado ako na hindi dahil sa ang inyong mga pastor ay kay gwapo at mukhang artista. Si Pastor EJ lang yung artistahin dito. Pero ano ba talaga ang dahilan at nandito kayo ngayon? Hindi ba't dahil sa pagmamahal natin sa Diyos? Kay Kristo? Sa kanyang salita? At sa kanyang mga hinirang? Alam ninyo, ang kanyang salita ang siyang nagbibigkis sa atin. Yun ang nagbibigkis sa atin, ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang ating pagtitiwala hindi dapat sa kung anong personalidad
o anong organisasyon. Dapat ay kanino lamang? Kay Jesus. Alam nyo, merong actually kamag-anak ko na sinabi niya, yung pag-alis daw natin doon sa dati nating iglesia, mali daw yun. Dahil nagdulot daw tayo ng pagkakabahabahagi o dibisyon sa loob ng iglesia. At sabi niya, ang dibisyon o yung pagkakabahabahagi ay hindi galing yan sa Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, ang tingin ko dito sa kamag-anak ko hindi pa niya nalalaman ang katotohanan. Dahil kung alam niya ang katotohanan, dapat alam niya na ang katotohanan at kasinungalingan, hindi yan pwede magsama. Hindi pwedeng magsama ang katotohanan at kamalian. Meron akong babasahin dito sa wikang Ingles nga lamang. No, kinuha ko to doon sa isang sermon ni Pastor Adrian Rogers. At ito yung sinabi niya. It is better to be divided by truth than to be united in error. It is better to speak the truth that hurts and then heals than falsehood that comforts and then kills. Let me tell you something, friend. It is not love and it is not friendship if we fail to declare the whole counsel of God. It is better to be hated for telling the truth than to be loved for telling a lie. It is impossible to find anyone in the Bible who was a power for God, who did not have enemies and was not hated. It is better to stand alone with the truth than to be wrong with a multitude. Kung alam ninyo ang katotohanan, hindi pwedeng magsama ang katotohanan at kasinungalingan. Hihiwalay parati ang katotohanan sa kamalian. At ano ang ginagawa nitong mga manlilibak na ito? Sila ang nagdudulot talaga ng paghihiwalay, ng pagkakabahabahagi. Pagkakabahabahagi sa Diyos, sa Kanyang salita, at sa Kanyang mga hinirang. At kung babalikan natin ang ating pangunahing talata, ayon kay Jude, itong mga manlilibak na ito, itong mga nagdudulot ng dibisyon, ay tinatawag nating worldly minded sa wikang Ingles o likas na pagkatao. And they are devoid of the Spirit o wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ayon doon sa Greek lexicon, no, ang Greek translation ng worldly minded, pag tinignan ninyo ang ibig sabihin nito sa wikang Ingles, it's having the nature and characteristic of an animal. Kapag ikaw daw ay worldly minded, no, meron kang likas daw sa iyo yung katangian ng hayop. Yun ang sinasabi ng Biblia. At ang mga ganong klaseng tao lamang na may ganong klaseng katangian, sigurado yan, wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang hinahangad lang nila parati ay kung ano ang makakapagbigay sa kanila ng satisfaction, ng fulfillment. Wala naman talaga silang pakialam sa kawan o sa mga tupa. Ang iniisip lang nila parati ay ang kanilang sariling kapakinabangan. Unang Korinto, chapter 2, verse 14. Ang sabi riyan, hindi tinatanggap ng likas na tao ang mga bagay na ukol sa Espiritu ng Diyos, sapagkat kamangmangan sa Kanya ang mga ito, at hindi niya ito maaaring malaman dahil ang mga ito ay nasisiyasat sa kaparaan ng espiritual. Ang isang tao na walang Espiritu ng Diyos ay hindi niya kayang tanggapin ang mga bagay na galing sa Diyos, katulad na lang ng mga katuruan na galing sa Biblia. Hindi nila kayang tanggapin ito. Hindi nila mapaniwalaan. Bakit? Dahil wala sa kanila ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil hindi sila isa sa mga hinirang. Roma chapter 8 verse 9. Kayo ay wala sa makalamang kalikasan. Kayo ay nasa Espiritu kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa inyo. Ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Ano ang ulit ang sabi dito sa Biblia?
kapag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka raw sa Kanya. Bakit? Meron kang makalamang kalikasan. Pero kung ikaw daw ay pinananahan ng Espiritu ng Diyos, alam niyo anong gagawin ng banal na Espiritu sa iyo? Bibigyan niya ng kaliwanagan at bibigyan kanya ng kakayanan na maintindihan ang salita ng Diyos. So, sa wikang Ingles, yun yung perspicuity of Scriptures. Paboritong salita rin niya ni Pastor EJ. Perspicuity or yung doktrina ng kalinawan ng banal na kasulatan. Doctrine on the clarity of Scriptures. Nang ibig sabihin niyan, na kapag ikaw ay nabigyan ng kaliwanagan ng banal na Espiritu ng Diyos, saka mo palang maiintindihan ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya pala hindi nila maintindihan. Kaya pala nila ayaw paniwalaan ang doktrina ng eleksyon. Bakit hindi sila nabibigyan ng kaliwanagan ng banal na Espiritu? Bakit? Wala kasi ang banal na Espiritu sa kanila. Kaya napakadali para sa kanila na baluktutin ang salita ng Diyos at ipangaral ng mali. Sa ating pagtatapos, katulad ng sinabi ni Jude, sa simula pa lang ng kanyang sulat o liham, di ba? Sabi niya, kinailangan niyang baguhin ang kanyang mensahe. Bakit? Dahil nakikita niya ang pangangailangan, ang importansya na hikayatin ang iglesia na ipaglaban ang pananampalataya. Bakit? Dahil ang dami ng mga apostates sa paligid natin ngayon. Marami na ang nalilinlang. Kaya iyan din ang pakiusap ko sa inyo, mga kapatid ko, na dapat ay ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Huwag nating hayaan na lapain na lang nitong mga mababagsik na lobo ang kawan o ang mga tupa. Ano ba ang ginagawa natin ngayon? Uupo na lamang ba tayo at hahayaan na lang nating i-massacre nitong mga mababagsik na lobo, ang mga tupa? Kukuya-kuyakoy na lang ba tayo dyan sa ating mga upuan? Alam nyo, katulad ng sinabi ni Jude sa verse 22 at 23, ang dapat daw nating gawin ay pakitaan natin sila ng mercy o ng pagkaawa. Lalo na nga dito sa mga taong nag-aalinlangan at naliligaw dahil dito sa mga maling katuruan na narinig nila. At ang kailangan nila ngayon ay mga taong, mga alagad ni Kristo Jesus na pwede silang gabayin o gabayan pabalik sa katotohanan. At sa pamamagitan ng tapat na proklamasyon ng salita ng Diyos, sila ay maligtas at maagaw mula sa apoy ng impyerno. No, let me end with this passage. No, ito ay isang talata na madalas ay nakakapagbigay sa akin ng kapayapaan. No, na yung ginagawa natin dito ay tama at naaayon sa salita ng Diyos. Ito ay makikita natin sa Nehemiah chapter 8 verse 5 to 8. At ang sabi rito, at binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan, sapagkat siya ay nasa mataas na sa buong bayan. At nang kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. At si Ezra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos. At ang buong bayan ay sumagot, siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at nagsamba sa Panginoon, na ang kanilang mga mukhay nakatungo sa lupa. Si Yesua at si Bani at si Serebias at si Yamin, si Akub, si Sabetay
si Odias, si Maasayas, si Selita, si Azarias, si Yozabed, si Hanan, si Pelaya, at ang mga Levita ay nangagpakilala sa bayan ng kautusan at ang bayan ay nakatayo sa kanilang dako at sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Nakita niyo yung pagkakaparehas nung ginagawa nila nung panahon ni Ezra at sa ginagawa natin ngayon? Pinag-aaralan natin ng taimtim ang salita ng Diyos. Gusto natin malaman kung ano talaga ang gustong ihayag ng Diyos sa atin at hindi yung mga karanasan o ideya ng tao. Kaya sana, bottom line, kailangan pa rin nating pag-aralan ang kanyang salita upang mapagtagumpayan natin itong panahon ng mga apostate o yung mga tumalikod sa pananampalataya. Bago ko tawagin si Ian para sa ating huling awit, iyuko natin sana ang ating mga ulo at bigyan natin ng konting panahon ating bulay-bulayin itong mga katotohanan ng ating napakinggan sa hapong ito.